Live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Magandang tanghali po sa ating lahat. And once again, welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. And I believe ang bawat isa po sa atin ay patuloy pong pagpapalain ng Panginoon sa ating pong doctrinal program. And again, this will be our last discussion about the doctrinal program, doctrinal episode na meron tayo sa The Baptist Lunch, all about church attendance. And we really have to understand how important this topic is sa buhay po natin para patuloy tayong lumago spiritually as members of our church. Shout out to our viewers, North, South, East, and West corner. Sa lahat ng mga areas na nandiyan dyan, enjoy viewing. Alam ko iba sa inyo ay galing lang sa mga saturations and sa mga iba pang area activities. And while you are having your lunch, send your pictures that you are watching sa bawat area GC nyo to be an encouragement. And also shout out to my area, South Border family. Magandang tanghali po sa inyo. And of course, to our viewers nationwide and worldwide, keep tuning in and praying that we'll be able to help you sa aming pong programa po na ito. And of course, mga kapatid, ngayon po ay this is the last Thursday. Ano po? This is the last Thursday of this is the last Thursday of the month of October. Sa nalalaman ko. Yeah, this is the last Thursday, 26. This is the last Thursday and I believe that it will be a great blessing to us. Kaya nga sabi ko po sa inyo mga kapatid, patuloy po natin ilagay sa isipan natin ang mga bagay po na ito. Kaya lagi ko sinasabi sa bawat isa po sa inyo, this is very important, especially this topic. Maganda na bagong magtapos ang year 2024. Maliwanag sa atin how important church attendance is. Tandaan niyo po, binanggit ko po ito sa pulpit last time and every time preaching, ay lagi ko po inire-remind about sa po sa atin, na lagi natin ilagay sa isipan natin that we should not live our Christian lives traditionally. And if there is an area of our life sa buhay natin bilang isang Kristiyano that we are doing traditionally, alam niyo po, church attendance. We cannot deny the truth. We cannot deny the fact na ang church attendance ay nagiging traditional na lamang po. Kaya nga, minsan dito tayo nagkakaroon ng attitude na mas okay lang na hindi ka magsimba ng Wednesday kasi nakapagsimba ka naman ng Sunday, o minsan naman magsisimba ka ng Sunday morning tapos hindi ka magsasimba ng Sunday afternoon and then susulput ka na lang ng Wednesday whenever it's comfortable for you. Alam mo yung mga ganung attitude na meron tayo. Tapos pag hindi ka nakapagsimba ng Linggo ng umaga, sa hapon ka na lang kasi na-late ka ng gising. O pagka hindi ka na makakapagsimbat, medyo talagang tinamad, magvi-virtual na lang. Alam niyo po mga kapatid, yan yung mga atake ng Diablo that we cannot deny the fact that it's happening to a lot of Christians nowadays. You see, kasi tinan mo po pag may special event, nakakapunta kayo sa church. Pero pag walang special event, virtual ka. What's the matter? You see, maybe we're considering something about our physical health. Well, isn't it the house of God na pupuntahan ninyo? Di po ba Diyos ang pupuntahan ninyo? Presensya ng Diyos ang pupuntahan nyo? Pero alam niyo po, tinan niyo po, but let me just read once again our text na ginamit din po ito. Ni Sir Maki noong nakaraan. Hebrews chapter 10 verse number 25 po tayo. Hebrews chapter 10 verse number 25. Are you there? Tingnan niyo po yung mga Bibles po ninyo. Maganda po yan kung may Bibles po kayo. Sabi po ng Bible, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Alright? Not forsaking the assembling of ourselves together. Tandaan niyo po, pag sinabi po natin yung forsaking, word po dyan na ginagamit po, yung word natin na forsaking dyan, it is, ito po ay ginagawa mo with consent. Living with consent. You see, taking for granted with consent. Ibig sabihin, aware ka na gagawin mo yung pag-forsake na yun. Aware ka na ginagawa mo yung pagpapaliban. Or you have the choice na ipagpaliban yung pananambahan. You see, alam niyo po mga kapatid, kung iintindihin, kaya natin dinidefine ito para maintindihan po natin yung bigat mga kapatid, no? Yung bigat ng topic po na ito, yung pinag-uusapan po natin at yung sinasabi po ng talata. Now, kaya sabi ko nga po sa inyo kanina
Dito po tayo nagkakaroon ng problema. The attitude. You see, pagka may special event in church, makakarating ka. You see, marami tayong nilalagay na considerations. Kaya minsan, pupunta na lang tayo sa church on the last Sunday of the week. Ang dami natin nilalagay ng considerations. Pero, sa kakalagay natin ng considerations, hindi natin nakikita na yung ating attitude before God. You see, yung ating attitude before God, yun yung hindi na natin kumbaga, yung attitude natin sa Diyos, hindi na yun yung hindi na natin nakikita na nagbabago. You see, most of the time ay ito na yung nangyayari, mga kapatid. Ito yung kumbaga dito na natin hindi na natin napapansin na kapag yung church attendance natin, nakikita natin na nagbabago at nagkakaroon ng problema, hindi na natin namamalayan, is the attitude. You see, the character. Alam niyo po ba kung ano na di-develop sa church attendance? How it is helping us on our spiritual growth? Yung attitude po natin. You see, if the attitude will remain traditional, tingnan niyo po mga kapatid, the actions will follow. You see, bakit? Kung sa ugali pa lang natin, taken for granted na natin, sa ugali pa lang natin, hindi na tama towards our church attendance, how will we be able to grow? You see, let's accept the fact, lalo-lalo na po, hindi po ako lumaki sa ibang grupo ng pananampalataya, may ibang relihiyon, pero hindi po excuse yun. Even sa akin, before, lalo na my younger years, dumarating sa point that everything is traditional. You see, lalong-lalo na kahit sa amin naman, dito na nga full-time staff, traditional. Bakit? Nakasanayan na lang lahat ginagawa eh. You see, mechanical na lang lahat ng ginagawa. You see, kaya ko po sinasabi yan sa inyo mga kapatid, it can happen to everyone. Kaya nga, the point is, nasanay po tayo sa isang pag-uugali, mga kapatid, lalong-lalo na bilang Pilipino, na simulan tayo sa isang maling pananampalataya, nasanay tayo na lahat ay pinapagawa, traditional na lang. You see, kaya nga pumunta tayo dito sa ating pananampalataya, napunta na tayo sa tamang pananampalataya dito sa ating pong simbahan. Naunawaan natin ang kadahilanan kung bakit ka pupunta na simbahan, para saan ang simbahan, anong meron sa ating simbahan, bakit may ganitong programa yung ating simbahan. Makikita na po natin ngayon kung ano po yung purpose na yan. And the reason why we are going to the church, why we are attending church, it's because of its purpose na merong ginalaman sa paglago natin spiritually at pagdating sa ating paglago sa ating pananampalataya. You see that? We are not going to church without a purpose. Okay, let me ask you this. Okay, kaya tayo pumupunta sa school. Bakit tayo pumupunta sa school? Ito, lagi ko sinasabi ito kay Daniel at kay Isaac. Shoutout kay Daniel at kay Isaac. Lagi ko sinasabi, naririnig to ng nanay nila ni Ma'am Yang. Lagi ko sinasabi, pagka may demerit sila ng playing at sila'y pinagagalitan ko at dumating kami sa hatungan na kami may paluan na, anong sabi ko sa kanila? Look, anong demerit mo? Babasahin nila, playing. Okay, sabi ko, nasaan ka? Nasa school. So sabi ko, sa school, anong purpose ng school? Straightly, they will answer me, ang purpose ng school is for what? Sasagutin nila ako, studying. So, is the purpose why you are in school playing? Anong sabi nila? No. So, anong purpose ng school? Kaya ka pumupunta dyan, hindi para maglaro, kundi para mag-aral. Ang laro nandiyan yan, pero hindi yan ang pangunahin. Ang pangunahin ay pag-aaral. Ilagay natin sa kondisyon po natin. Bilang isang Kristiyano, bakit tayo pumupunta sa church? Why do we have to attend the church? Kahapon, binanggit ko po sa inyo sa pulpit. You see, kung bakit meron tayong Baptist Ranch, meron tayong mga ganyang project as a church, to keep us, one of the 100 reasons. You see, kung bakit may mga ganyan tayong programa at may mga ganyan tayong programa at meron tayong mga projects, not primarily because to say that may property yung CBBCCS, ay may ganito, may ganito. No. It is to keep us safe spiritually. To keep us spiritually safe.
You see, bakit? We are living in a world na talaga namang ginugulo at sinisira ang pamumuhay natin bilang isang Kristiyano. Now, the point here is this. Ito ilagay po natin sa isipan po natin. Ito yung napakahalaga. Okay? Now, kaya ko sinasabi yan, may purpose ang pagpunta natin sa church. That's the reason why we have to attend. You see, kamakailan lang yung mga teachers natin sa academy, may inatira na conference or convention. You see, para sa mga supervisors, para sa mga teachers. You see, may mga inattendance sila ng ganyan. O, tinan niyo po mga kapatid. Pumunta sila doon. Anong purpose ulit? For enhancement pa ng kanilang ministry. You see, na may mga purpose. Hindi lamang po yan. Pupunta ka sa isang lugar o sa isang, pupunta tayo sa mga conferences this coming November 1. Bakit kayo mga kababaihan? You are badly in need of going to the Women for Christ conference. Bakit? It's because of the reason na na may purpose yan para lumago pa kayo bilang isang babaeng Kristiyano. Lahat may purpose. Kaya tinan niyo po mga kapatid, kaya ako sinasabi sa inyo, imagine, nasanay tayong Pilipino to do church attendance without any purpose. Una, dahil lang sa takot. Bakit? Itong mga Spaniards, itong mga Spaniards na sumakop sa atin, dala-dala dito ang relihiyong Katolisismo. Yan ang ginamit nilang pang front. You see, para maging relihiyon sa kanilang pananakop sa ating bansa. You see, lahat ng gagawin mo dyan ay traditional na lamang. Kaya nga, yun na rin yung nakasanayan ng maraming Pilipino. You see, kaya nga may mga kataga tayo marinig, mamamatay na akong Katoliko. Sagrado, kandado, Katoliko. Yan. Minsan, di ba? Totoo po yan. Di ko po inatake. Naririnig nyo po yan. Bakit nila sinasabi? Kasi doon sila namulat, pero namulat sila doon traditionally and hindi intellectually. You see? Now, kaya ko lang sinasabi yan mga kapatid, ilustrasyon lamang. Ilagay natin ngayon. Balik natin ngayon sa atin. Now, kaya ko sinasabi yan, pagdating sa panahon po natin ngayon, tinan nyo po, bilang isang Kristiyano, ginagawa natin yung pagpunta sa simbahan. Ano na lang? Tradisyon na lang. By tradition. Wala na yung purpose. Kaya tingnan nyo mga kapatid, ano lagi ang naaapektuhan? Yung ating attitude. Bakit ko sinasabing ating attitude? Tingnan nyo po. Anong kadalasan na nagiging problema? Pupunta tayo sa simbahan, pero after ng pagpunta natin sa simbahan, may problema pa rin tayo sa paglago. Sa Diyos, tayo pa rin ay malayo. You see? Nakikita nyo po mga kapatid, let's be honest. Alam natin yan. Young people, lalong-lalo na kayo. You see, ang tagal natin nandito sa simbahan. You see, akalain mo, tagal ka na dito sa simbahan, ikaw pang mambibiktima. Imbes na ikaw ang maging katulong, ikaw pa ang magiging suspect sa isang krimen. You see? Na kaya ko sinasabi yan mga kapatid, it's because of the reason, ilagay nyo po sa isipan nyo po ito. Okay? May purpose. Kaya nga napaka-importante ng church. Kaya gano'n na lang sinabi dito sa Book of Hebrews, not forsaking the assembling of ourselves. Inisa-isa ko po ito sa inyo. Kaya tinan nyo po let me just read this verse 26. And then, meron po tayong kasama ngayon na makakapag-share pa po sa atin. Verse 26, sabi po dito, after the verse 25, for if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins. Akalain niyo po yan? Verse 27, but a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation which shall devour the adversaries. Akalain niyo po sabi sa verse number 26, for if we sin willfully, tandaan niyo po, dinefine ko sa inyo yung forsaking dyan. It is with consciousness, living with consciousness. Ibig sabihin, pag pinorsake mo ang ating pong church attendance, pag pinorsake mo ang assembling na meron po tayo, you are doing it willfully. And sa verse 26, maliwanag, you are doing it willfully and pagkakasala yan sa Diyos. Kaya sabi sa verse 26, if we sin willfully, there remaineth no more sacrifice for sins.
Akalain niyo po, akala natin minsan basta-basta lang yung hey, hindi ka makapagsimba. Bawi na lang ako next Sunday. Bawi na lang ako next Wednesday. Akala natin ganun lang kadali-dali. Akala natin nakikipag-transact tayo sa bata. Akala natin yung kausap natin ay kabataan lang. Yes bawi na lang ako sa sir, di talaga kaya kasi may kailangan talaga. Alam niyo minsan nakakabilib tayo mga Kristiyano sa tapang Alam mo, minsan nakakabilig yung maling katapangan ng mga Kristiyano Akalain nyo, mas kaya nyo pang isakripisyo yung para sa Diyos para lang mangyari yung pambisikal ninyo. Kaya sa unahin natin yung para sa Diyos at bahala siya kung ano mangyayari doon sa physical natin. You see? Nakakalungkot. Pero anyways, mga kapatid, alam nyo, kaya ko sinasabi sa inyo to, we have to grow on this. Matatapos na yung 2023. Last Thursday na to, November, 2 months na lang. 2024 na. Hahayaan nyo pa ba na sa taong 2024, parehas pa rin ang attitude nyo when it comes to church attendance? It's up to you. Tandaan nyo lang. If you sin willfully, sabihin natin, wala akong choice, sir, kasi physically ganito. So, yan yung sinasabi ko sa inyo. Naiintindihan mo. Na yung sinasabi ko sa inyo ngayon, na i-excuse mo yung physical condition mo. Pupunta ka sa tahanan ng Diyos. Gagamitin mo pang excuse yung physical condition mo. What are you trying to say? Naunawaan nyo ba kung ano pinaparating nyo sa Diyos? Na wala siyang kayang gawin sa physical condition mo para lang makapunta ka sa simbahan? Wake up, Christian. Matagal ka ng Kristiyano, huwag kang emosyonal. Gumising ka. Huwag kang emosyonal. Being traditional is being emotional. You cannot separate those two. Lahat ng traditional na Kristiyano, yan yung mga emosyonal na Kristiyano. By the way, I'm talking about the wrong traditions. You see? Traditions that really affect, sabi nga ni Apostle Paul, yung nakakasira. You see? Sa itinuturo ng Panginoong Jesucristo. Alam nyo, napaka-importante yan, mga kapatid. Napaka-importante. Ngayon, mga kapatid, let me introduce to you one of our visitors, no? Isa pa lang nandiyan, sir, no? Let me introduce you one of our visitors na talagang makakatulong, makakatulong po sa atin. I believe na ito po ay bagamat ito po ay isa pa lamang mission, pero kitang-kita po natin kung paano lumalago ang mission po na ito. Preacher Jude Rico, sir, magandang hapon sa iyo, Sir Jude. Yes, sir. Sige, sir. Tuloy-tuloy ka na, Sir Jude. Can you encourage our brethren? Ano dapat ang kalaguan natin pagdating sa church attendance? Amen. Bago po ako mag-start, I just want to read a very familiar passage in the Bible po sa Matthew chapter 6, verse 33. Nasabi po ng Bible, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Okay, at mabibigyan ko lang po kayo ng 2 puntos. Napakabilis lang po nito. At ang gusto ko pong makita po natin dito sa ating binasa, lagi po nating naririnig yan when it comes to pag pinag-usapan po natin kasi ang word na first, it talks about priority. Kaya the first point na dapat nating maunawaan is seek God first. Kailangan nating lahat ng patungkol sa Diyos ay dapat nating unahin, kapatid. When it comes to, sabi ko nga po kanina, when it comes to the word first, it talks about our priority. Sino po ba ang ating priority sa atin pong buhay? Sa oras ng pananambahan, sino ba talaga ang atin pong pinapriority? Kapatid, whatever valuable things na pinapriority mo sa mundong ito, wala pong kwenta yan sa Panginoon. Ano po? Kaya nga, we are too much busy, kapatid, sa mga bagay na ginagawa natin sa ating pang-araw-araw na buhay na kahit linggo or Wednesday, nadadamay na din. Katulad na naman po ng atin pong mga trabaho. Ano po? Kahit Sunday, dinadamay natin, kapatid. Ano po? Kahit gaano tayo puspos, meron pa tayong overtime, parang hindi naman nag-i-increase. Kumbaga, parang hindi naman tayo nagyayaman sa ating pagtatrabaho. Sa mga estudyante, sabi nga ni Sir Joe kanina, nandyan yung kanilang pag-aaral. Na ultimo Saturday, na dapat ilaan na lang natin sa atin pong soul winning, visitation and follow-up, nadadamay pa sa mga activities.
You see? Lalo tigit kapatid yung Sunday. Nakakalungkot na yung mga imagine mo from Monday to Friday, nasa school ka na, and then Sunday, idadamay mo pa, magpapaalam ka, pastor, sa Sunday ng hapon wala ako kasi gagawa po kami ng activities. Alam nyo kapatid, na pag ikaw ay nasa Baptist Church, napakapalad mo. Sunday pa lang, full pack na yung ating maririnig na salita ng Diyos. Meron tayong Sunday school, meron tayong main preaching ng umaga. Umaga pa lang kapatid, 2 preachings na. Meron pa sa hapon. Can you imagine? Kaya kapatid, pag isang Sunday lang, sa isang buwan, umabsent ka, kapatid, malaking butas na yan para gawan ng diablo ng paraan upang maglaylo ka sa church. I'm telling you kapatid, subok na yan kahit dito sa aming church, nangyayari po yan. Diba? Sabi ko nga, Sunday, 3 preachings, imaginein mo 3 preachings, mamimiss mo. Sa 3 preaching na yun kapatid, pwedeng palitan ng diablo yun ng mga bagay na syempre, of course, sabi ko nga, bottom line ng maraming Kristiyano kapatid, umabsent ng isang Sunday. Kaya bibigyan ko kayo ng senaryo kasi meron mga pangyayari yan dito po sa amin May senaryo, umabsent ng isang Sunday. And after niyang umabsent ng isang Sunday, nakibalita sa kanyang so-called friendship sa loob ng simbahan. Okay, nakibalita, may yung friendship, babalitaan yung nasa labas, sasabihin, uy, ikaw yung topic nung Sunday. Wala ka kasi, absent ka kasi. Okay, you see? Now, yung nung narinig nung sinabi nung kanyang friendship na siya yung topic, yun na, pumasok na yung maraming gumugulo na sa kanyang isip. Grabe naman si pastor. Na umabsent lang ako. Ako na kagad yung pinatamaan. Sabi ko, kapatid, lagi tayo nire-remind ng ating mahal na pastor. The outline preaching na kanya pong ginagawa is in general. Now, kung in general ka, ibig sabihin in general, pangkalahatan nyo. Now, if you took it personal, ay talagang pasalamatan mo, patama talaga sa iyo yun, kapatid. Hindi siya gumagawa, ang ating mahal na pastor, o kahit dito, hindi kami gumagawa ng outline para lamang sa isang tao. Ang turo sa amin ng aming mahal na pastor, gagawa kami ng preaching sa mga first-time visitors, para sa first time, para sa mga matatagal na, para sa may mga ministry, para sa mga staff. Pangkalahatan kapatid, hindi in part. Kaya nga nakaka-bless. Nakaka-bless po, Sir Jao, yung... no? Depende sa panahon. Pwede Sir Jao? naman minsan isang tao lang. Gusto niya kung tanggap niya talagang sa kanya yun. Pero lagi nga natin, ikaw rin nag-remind sa amin, Sir Jao, nung kami po ay full-time staff pa po dyan. Saturday pa lang, nagpe-pray na tayo. Yeah. Na dapat yung ating pakinggan ay direkta na para sa atin. Kasi right. Wag natin ipagpe-pray na yung preaching ng ating mahal na pastor para sa kaaway natin. That's no, right. Kapatid, ikakawala na gawain ng Panginoon, I'm telling you. Kaya nga salamat sa Panginoon at reminders. Isa kayo, Sir Jao, sa nagbigay sa amin ng paalala na Saturday pa lang, ipag-pray natin bago tayo pumunta ng church na yung ating mapapakinggan ay para sa atin direkta. Kaya nga, the bottom line kung bakit maraming Kristiyanong nawawala sa church, because bago sila napunta sa word na nawala, nandun muna sila sa root word ng wala. Bakit wala? Wala na last sa church. Panay wala. Wala nitong Sunday, afternoon, nawala ng Sunday, Wednesday. Kumbaga bumalik dati sa sinasabi niyo, Sir Joe, na tradition na Sunday morning Christian. That's right. Ano nang Sunday morning Christian na nga lang, hindi pa sineryoso yung pagpunta. And then panay na ang wala sa church, napunta na doon sa word na nawala na. Because the bottom line, kakulangan na sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kapatid, sa 3 preaching na yan, okay, hindi mo na kailangan tapik-tapikin ka, encourage ka, Brad, magpatuloy ka. No, kapatid, 3 preaching na yan sa isang Sunday. Busog na yan, full pack na yan na makapakinggan mo, kapatid. Kaya nga, salamat, we are in a Baptist church. Number 1, seek God first, and also, we need to continue. Ano sabi ng Bible buksan lang po natin saglit. Sa Acts chapter 2, verse 42, sabi ng Bible, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine
and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Kapatid, nung tayo ay naligtas, ang gusto ng Panginoon, nung tayo naligtas, hindi tayo tumigil. Ang gusto ng Panginoon, tayo ay magpatuloy. Okay? Tayo po ay magpatuloy sa pakikinig ng salita na hindi paminsan-minsan lang tayo pumunta. No, continue. Kaya nga kailangan natin magpatuloy. Okay? Kaya nga sinabi niyan, Apostles' Doctrine, yung doktrina ng salita ng Diyos, yung salita ng Diyos, yan yung magpapatibay sa atin upang manatili tayo sa simbahan na ating pinupuntahan. Kaya salamat po sa Panginoon na talagang bilang isang Kristiyano sa ating sa aking huling pasalita po i-priority natin ang gawain po ng Panginoon. Okay? Maaring sinasawalang bahala natin yung ating attendance sa atin pong simbahan. Kapatid, sa school nga, sabi ni Sir Joe kanina, ayaw mong umabsent kasi mababawasan yung grade mo. Di bali ng 75 ka sa school, 95, 100 ka naman sa Panginoon. Yeah. Di bali ng sa trabaho, Sir Joe. Sa trabaho, maraming ayaw umabsent kasi bawas yung salary, bawas yung sweldo. Pero pag sa simbahan, wala namang mawawala. No, kala mo lang walang mawawala. Pero malaking kabawasan yun, kapatid, sa paglago mo spiritual. That's right. Kaya kapatid, mo makikita yung stand natin as a Baptist na kahit anumang trabaho yan, kahit anumang activity sa school yan, basta't Sunday ay para sa Panginoon, dapat nandyan ka. Sir Joe. Yan. Maraming salamat, Sir Jude. Alam niyo, napakaganda po nito eh. One of the things na dapat na ilagay po natin sa isipan natin ay yung sinabi na yan ni Sir Jude. Alam niyo po, it's really the attitude eh. At sa attitude talaga, Sir Jude, nagkakatalo lahat eh. Kasi, if you really, kaya nga tinan niyo po, sino honestly speaking kung yung nandito na nga every service eh. Or let's just say for this, this is not, I'm a full-time staff, Sir Jude, alam niyo naman yan. Ibig ko sabihin, by the way, Pastor Hill is watching with us. Magandang hapon po, Pastor Hill. Nakita ko po kanina si Pastor Hill, nakalagay, is watching. Again, inuulit ko po, I'm a full-time staff. You see, kung kami na nga full-time staff, I'm not saying this to shame us. But the reality is, kung kami na nga full-time staff lagi nang dito, every service nakatira na dito sa simbahan, may problema pa sa attitude. How much more yung nagbibiss? You see that? Kaya kung sinasabi yan, it's not yung dito kami nakatira, hindi kayo dito nakatira. You see, hindi yun yung mga excuse. The point there is the attitude, your attitude. Yan ako nakikita ko talaga, Sir Jude. So sa tinagal ko na dito, of course, as the son of Pastor Hill, sa tinagal ko na nakikita dito, ang talagang purpose kung bakit may simbahan, isa sa mabigat na purpose kung bakit may simbahan is to fix our attitude. Napakasimple lang nito eh. Church attendance lang nito eh. Kumbaga sa school, attendance ba? Magpapacheck ka na lang ng attendance eh. You see, yun na lang magpacheck ka ng attendance, wala pa eh. Minsan nga, ginagamit na natin minsan, ganun na lang din. Tingnan nyo po. Eto naman. Tingnan nyo, pagdating sa church, tandaan nyo po, pag dinefine ba natin salitang attendance? Church attendance. Ibig sabihin, may ina-attend, ganoon. You see, when you go to the church, may responsibility ka rin as a church member that you have to attend na siyang kailangan mong gawin pagkapunta mo sa simbahan. You see, you have to attend to the messages na natatanggap mo. Hindi ka lang nandiyan naman din para lang magpa-check. Katulad na sinasabi ko kanina, doon niya sa basic, may problema ka na eh. May problema na sa attitude. How much more on attending what you're supposed to do, what you're supposed to attend there as a church member. You see, sabi ko nga sa inyo, makakita tayo mga kapatid ng tinatawag nating pagpunta sa simbahan. Tinan nyo po. Kaya ako sinasabi sa inyo ito, mga kapatid. Because the word attendance, mga kapatid, is, the word attendance itself is coming from coming from the root word of attend. You see? So, kaya ko po sinasabi yan sa bawat isa po sa atin para maintindihan po natin, mga kapatid, yung ating pong ginagawa po dito sa loob ng simbahan. You see? Now, hindi lamang po yung when you attend, you are there to be present physically.
You see, yung presence mo nandoon. And also, the next meaning of the word attend is to pay attention to. You see that? You see, and the next is to take charge of. Nakikita niyo po yung mga definition na yan ng word na attend. You see, from the word attendance, you see, yung pagiging present mo, the word attendance, it requires a lot of action na gagawin mo. It requires action. Hindi ka naman pupunta sa simbahan para masabi, oy, present. No, meron ko pang gagawin. You have to pay attention kung saan ka naging present. At doon sa pinag-pay attentionan mo kung saan ka naging present, kailangan mo pang i-take charge. I-take charge yung napakinggan mo na pinag-pay attentionan mo. I'm talking about the preaching. I-take charge ang alin? Yung natutunan mo at napulot mo doon sa mensahe. So nakita mo, nilagay. Kaya nga ito maintindihan natin sa church attendance, mga kapatid, na tinuturo po natin. Hindi ito biro, mga kapatid. Hindi ito basta-basta. Bakit po? Ano makikita po natin dito? Pupunta ka lang sa simbahan, hindi ka para umupo. Pupunta ka sa simbahan para makinig at para gawin yung napakinggan. That's church attendance. Akalain niyo po, mga kapatid, inuulit ko, kaya ka pupunta. This is our church attendance. The difference of our church attendance. Pupunta ka sa church, hindi lang para makita. Pupunta ka sa church para maupo at makinig at gawin yung napakinggan. That's church attendance. Hindi pa church attendance, mga kapatid, yung pumunta ka lang para umupo. Hindi po church attendance lang, mga kapatid, yung pumunta ka lang at nakinig. Ang church attendance, yung pumunta ka dyan, nakinig ka at ginawa mo yung iyong napakinggan. That's church attendance. Now you know the difference ng church attendance na tinuturo po natin. Kaya nga ito yung magtatanggal sa atin sa traditional practice na inilagay ng mundo sa maraming Kristiyano. Naalala ko nga yung preaching ni Pastor, di ba? Yung pagiging Baptist natin ngayon, ang attitude is Catholics. I'm not trying to attack, but that's the reality, mga kapatid. There's no attacking here, but we have to see the truth. You see, we are teaching how to be in the church spiritually, intellectually, and not emotionally. By standard and by principle and not by tradition and philosophy. You see, yan yung itinuturo po natin. Yan ang kaibahan ng meron tayo pagdating sa church attendance. Kaya para sa mga nanonood ngayon, para sa mga viewers natin, and for our, para sa mga viewers natin, at para sa mga members natin, lalong-lalo na, magandang maintindihan po natin. Tingnan niyo po, maganda po itong sinabi dito ni Pastor Hill. One who is attending the church is attending to his spiritual needs. Eksakto. You see? Nakapin na ba ito, sir? You see? Eksakto na sinabi dito ng ating mahal na pastor. You are attending to your spiritual needs. Kaya sabi ko sa inyo, hindi ka lang nandiyan dyan para magpakita. Nandiyan ka rin para may gawin. Most of the time, sabi ko nga po sa inyo, most of the time, ito yung nagiging problema natin, di ba? Most of the time, ito yung pinaka nagiging problema natin. You see, we take church attendance lightly. Nakakalungkot, mga kapatid. Again, inuulit ko, sabi ko nga po sa inyo, nakakalungkot. Nakakalungkot na may ganyan tayong pag-uugali. How many years? Tama, i-check nyo po. Let's be honest, mga kapatid. Let's be honest. For how many years na tayong nasa simbahan? How many years ka nang nasa simbahan? You see, gaano ka nakatagal sa simbahan? Kamusta ang iyong pag-uugali or kamusta ang iyong paglago sa church attendance? Kung kaya mo pang ipagpalit yung church attendance mo sa anumang secular na galaw sa mundo, you check yourself clearly. Ako, sa totoo lang, ako, minsan, bagamat, I'm not saying this, but I'm not going to name names, pero, or to mention names, pero, alam nyo, nakakatuwa, mga kapatid, lalo na pag Wednesday, nakakita ko na may mga galing talaga sa trabaho, inahabol talaga nila yung time ng pananambahan natin, talagang dumidiretso from work, dito na magbibihis. Alam niyo po, shoutout sa inyo, mga gumagawa po niyan,
Keep that. Keep doing that. Stay faithful on doing that. Bakit? God will really reward you and God will really bless you on what you are doing. Lalong-lalo na kung isinasagawa pa ninyo yung inyong ipinunta sa simbahan. You see? Kaya kung sinasabi ito mga kapatid, it's because this is a very important. Again, inuulit ko po, we are not here to play or to we are not just here para magpakitang gilas lang or whatsoever it is. No. Our church has a big responsibility given by God. And our church always has a purpose. You see, hindi tayo pinahintulutan na mag-exist ng Panginoon, hindi tayo pinahintulutan ng Diyos na mangyari, lumago dito sa lugar po natin kung we are here without the purpose. Kaya again, inuulit ko. Mga kapatid, no? Inuulit ko po sa bawat isa po sa atin. Ilagay po natin sa isipan po natin ang kahalagaan po na ito. Magandang hapon po, Pastor Hill. Ba ako? Yes, sir. Yes, sir. Loud and clear po. Yes, sir. Magandang hapon po. Jude, magandang hapon. Maganda yung sinabi mo. At napakaganda yan. Kailangan mo unawaan ng bawat miyembro ang tungkol dyan sa church attendance. Kasi pag hindi na unawaan yan, kinakailangan ko bang ano yung ano ko, screen? Okay. Importante yan kasi usapin na yan. Kasi malaking tulong yan sa mga tao, magmiyembro man, lalong-lalo na, at saka sa mga bisita. No? Kasi ang mga miyembro ay dapat maging example sa mga bisita pagdating sa church attendance. Church attendance ay hindi yan pagpapakita ng inyong presensya lamang. Of course, you should be physically present to attend your needs. Ganun yan. Okay? But it doesn't mean that you are there physically or present physically. Hindi ang ibig sabihin nyo na you are already attending your needs. That's it. Kasi pag nasa simbahan ka na wala kang ibang nakikita kundi yung mali, you're not attending your needs. Or attending to your needs. Yeah. Kasi Man. to attend to your needs, talagang hahanapin mo eh. Hihimay-himayin mo eh. Talagang you will pay attention to your needs. Kaya sinasabi ko, church, kung napapansin nyo lagi yung sinasabi ko, you came here during the service for something. So you need to accomplish your purpose. So every time you come to the church, you should accomplish your purpose. Kasi nga, anong purpose mo? Eh, para ma-meet yung needs mo. Therefore, if you want the preacher, everything there to meet your needs, then pay attention to your needs. So that is attending to your need. Okay? Talagang gusto mo talagang makuha yung kailangan mo. Attention ka sa pangangailangan mo and i-attend mo. Ikaw mismo. Kasi alam nyo, yung pastor nagbibigay na, yung speaker nagbibigay na, everything in the house. Like, katulad sa atin, nag-aawitan. Okay? Sa awitan pa lang, pwede nang ma-meet yung need mo. Tapos may mga testimonies pa. Tapos may preaching. So everything there, dapat ginagawa natin ang paraan yan. Hindi just for the, yung sake ng, yung bang talagian ang ginagawa, ritual. Okay? So kaya minsan, hindi na natin binibigyan ng pansin. Kasi sa ulado na natin eh. Man. Kahit hindi na natin bigyan ng pansin, magagawa natin eh. Unlike before, na binabantayan mo. That's it. Binabantayan mo kung anong mangyayari. So ngayon, hindi mo na binabantayan. Kaya nga, hindi mo na na-attend ngayon yung pangangailangan mo. Hindi mo na binabantayan ang nangyayari. So, sapagkat
ang nangyayari is, katulad niyan, anong sunod? Pagkatapos ng prayer, opening prayer, anong sunod? Opening congregational singing. Pagkatapos niyan, ano naman? Sa ulato muna ngayon. Okay? Kaya sa ulato muna ngayon, pwede ka na ngayon gumawa ng ibang bagay na hindi na related doon sa pangangailangan mo spiritually. Nakuha niyo yun? So, hindi nakakagawa ka ngayon ng isang bagay. Pinapansin mo na ngayon ang isang bagay na hindi mo naman kailangan spiritually. You see, bakit? Kasi alam mo na yung sunod-sunod. After this, kahit hindi ka mag-pay attention, alam mo na, sunod-sunod. That's right. See? And lalong-lalo na, pagka napunta pa tayo sa simbahan na paulit-ulit yung preaching. See? Yeah. So parang, anong gagawin na lang natin? Tulog-tulog na lang. Eh, nasanay kayo. Hindi ko naman nilalahat, ha? Pero karamihan sa mga Kristiyano na galing sa ibang simbahan, may attitude tayong ganun. Yeah. Kasi may attitude Amen. tayo na para bang paulit-ulit. Kasi alam natin ulit-ulit. Hindi na tayo nagbabantay na kung ano talagang makaka-meet ng pangailangan natin. So we are no longer attending to our needs. But nagiging passive na tayo ngayon sa nangyayari na pwede sanang mabless tayo. That's right. Nakuha nyo? Kaya uuwi tayo, nagsugatan pa rin, malungkot pa rin, offended pa rin. You know, kasi nga, hindi na tayo nag-attend doon sa pangailangan natin kasi ang sinunod na natin, yung ritual. Yeah. Yung ritual. So, kaya sabi ko, ang sinusunod na lang natin, yung formula ng Christianity. Hindi na talaga yung conviction ng banal na espiritu. Kaya ang lagi kong sinasabi ay dapat meron tayo laging bagong encounter sa Panginoon. That is exactly kung paano natin makikilala ng lubusan ng Panginoon. So, alam nyo, isa pa yan na may attitude ang maraming Kristiyano, members ng church, na pagdating sa church parang well-known na tayo. I mean, kailan natin ang Panginoon na talagang parang wala na tayong kailangan, you know, kilala natin siya. Pero dito ba sa service na ating inaatinan, every time na umattend tayo ng service, nag-iisip kaya tayo na may bago tayong matututunan, may bago tayong encounter sa Panginoon, may bago tayong i-apply sa Panginoon. See? That's right. So malaki. Kaya sabi ko nga, hindi lahat ng uma-attend sa church ay nag-a-attend sa pangangailangan niya spiritually. That's right. Because everything dyan, lahat nagagaling. If the church can meet your spiritual needs, then that spiritual needs will help you will help you to meet your physical needs. Yeah. Amen. You see, maaaring sasabihin natin, hindi naman pastor, umattend ako na meet yung spiritual needs ko. Hindi naman kailangan kong pera, hindi naman ako nagkapera. Alright? Hindi ka nga nagkapera, pero nagkaroon ka naman ng fulfillment, ng satisfaction sa kung anong meron ka. Amen. So why do you need money? Di ba? See, mga kapatid, I mean, kaya ko sinasabi sa inyo, personal experience ko yan. Personal testimony ko yan. You see, maraming kung pagdating sa pangangailangan, lahat tayo may pangangailangan. Pero yung bigyan ka ng Panginoon ng satisfaction, ng fulfillment, ng talagang sasabihin mo na parang wala na akong, parang contentment ba sa isang bagay na hindi mo na kailangan ng pera sapagkat meron ka na kontento ka na rito. You see? So, that's exactly. Kaya sabi ko nga, kailangan na natin sa church ay yung matulungan natin yung ibang mga tao by building more churches in the whole country. That's right. Yeah. So if we could help our country to by building more churches and spreading our preachers,
Akalain mo kung sino ang matuturuan natin na magkaroon ng contentment sa buhay? Ilan sila? Yeah. Ay kung ibang bansa magkakaroon ng ganyan. Yeah. Yes, sir. Amen. So ang problema lang naman natin, napaka-basic eh. Tingnan mo. Sa pasimula, kung kasama natin ang Diyos, wala tayong problema. Ligtas na tayo eh. Yeah. Alright. Pangalawa, settled na yung ating destination. Diba? So, Good. nasaan na lang yung hanapin natin? Yung sa gitna na lang. Yung nai-encounter na lang natin dito sa araw-araw. Nandudo na lang tayo nagkakaroon ng problema. Kasi sure na yung destination natin eh. That's right. Sa pasimula, kasama na rin natin ang Panginoon. Ngayon, ano lang kailangan natin? Makilala natin ang Diyos sa tuwing araw-araw na pagdalaw natin sa buhay na ito. Okay? Paano tayo gagalaw? Nasasabihin natin, maliit lang ang pera natin. Or sobra ang pera natin. Maliit ang pagkain natin o sobrang pagkain natin. Paano tayo gagalaw dyan? Wala tayong problema sa destination eh. Dito na lang, sa gitna. Yung gitna ng origin at saka destination. That's Yun, right. yun lang ang pakikialaman natin eh. Wow. Doon nagkakarambola mga kapatid ng Kristiyano na parang walang Diyos. That's right. Yeah. See? So, kaya pagka pinagkatiwalaan mo ang Diyos, doon sa gitna na yun, wala kang problema. Pag kilala mo ang Diyos, kilala mo ba ang Diyos pag wala kang pera? Anong gagawin ng Diyos pag wala kang pera? Kilala mo ba siya? Pag may persecution ka, kilala mo ba ang Diyos? That's right. Kilala mo ba ang Diyos pagka kulang ang pagkain mo? Pag meron kang hinahanap sa buhay mo, kilala mo ba ang Diyos? You see? Good. Ganyan ang kalagayan ni Paul. Kaya nasabi ni Paul, but my God shall supply all my needs according to His riches in glory. That's right. You see? Wala Sir. na. Gitna. Yun na lang ang problema natin. Gitna. Origin at saka destination, okay na. Gitna na lang mga kapatid. Pero ang problema ng Kristiyano, nag-scramble tayo doon kasi hindi natin kilala ang Diyos. That's Doon right. sa gitna na. Kaya we need to know more God. Not because matagal na tayo sa church. It doesn't mean that you already know God. Maaring marami kang alam. Maybe you know more about God, but you do not know God. Yeah. Amen. Yan ang problema. Okay? Point. So sana, ang payo ko lamang ngayon, pag pumunta tayo sa church, be sure that you are attending not just your attendance that you are present physically, but also, most of all, you are attending to your spiritual needs. Yeah. Okay? Huwag na tayong, kapag ka naghanap ka dyan kung sino ang mapupuna mo at sino ang iniisip mong mas holy ka kaysa kanya, you are not attending to your needs. Yeah. Hindi mo kailangan yun eh. Right. Nag-a-attend ka sa isang bagay na hindi mo kailangan. So you're just wasting your time. Okay? Yeah. Alright. So nawa ay natulungan po kayo sa konting minuto na yan na tayo po'y nag-uusap. Amen. Amen. Maraming Okay. salamat po, Pastor Hill. Maraming salamat. And, Patuloy niyong ipanalangin yung gawain dito at talagang, pabigat ng pabigat yung gawain dito. Kasi, ang Diablo ay talagang kumikilos. Ayaw niyang matuwa ang mga anak ng Diyos. And another one, ay marami pa tayong ginagawa rito. Bukas ay pupunta rito yung mag-i-spray ng mga mangga para napapakinabangan natin yung mga mangga rito. Kasi may mga anay eh. So, lahat, malaking ginagawa ngayon. 3 bahagi, apat na portion ang tinatrabaho ngayon. Nakakalat yung mga Baptist builders sa 4 na bahagi ng trabaho. Amen. Okay? So, you pray, mga kapatid. Okay? Alright. Panalangin yung service mamaya. Kasi medyo naubusan yata ako ng boses kagabi doon kila Brother Marlon San Carlos eh. Yeah. Yeah. Kailangan po. Anyway, Kailangan po may matira maganda yung dito. gawain. Maganda yung gawain doon kila Brother Marlon. Patuloy niyo ipanalangin. Amen. Amen.
Alright. Okay? Thank you, sir. Thank you. Thank you po, Alright. Pastor. Amen. Mabuhay Alright, tayo muli, lahat, mga maraming. kapatid, at magpatuloy tayo. Amen. Mahal na mahal ko kayo. Amen. Amen. We Alright. love you too, sir. Amen. Amen. Again, thank you po, Sir Jude. Thank you also for being with us. And thank you for joining us. And sa mga susunod na mga kapatid, kaya sabi ko nga po, let's not miss this. Alam nyo, mga kapatid, napaka-importante po nito. And pagdating po sa bagay na ito yung kailangan natin patuloy para we always have to love and to really accept the truth na kailangan po natin. It might hurt us, but again, kailangan natin yan eh. You see, maigi nang nararamdaman natin yung sakit, at least alam mo buhay ka pa kasi may pakiramdam ka pa. Kesa naman hindi mo maramdaman yung sakit kasi matagal ka na palang patay spiritually. Kaya again, ilagay niyo po sa isipan niya mga kapatid, again, tayo ay pinagpalan lubos sa ating pagtatapos ng topic po na ito, ng church attendance. And next week, next Thursday, about our doctoral episode, ay magkaroon na naman tayo ng panibagong topic na naniniwala ako na patuloy na magpapalago po sa atin spiritually. Alright, muli maraming salamat sa mga viewers mo natin, North, South, East, and West Corner. And to our viewers nationwide and worldwide, thank you for being with us. Again, thank you po, Sir Jude and Pastor Hill. Thank you very much for being with us. And even sa mga pastors na nandito po, nakasama po natin, CSI pastors that are with us, maraming salamat po. Again, huwag po natin kalimutan, mamayang gabi, Stay Alive program ng Team Focus. And of course, sa mga area activities ba in between this, the program, the church programs, let's continue to involve and invite more people for this coming Sunday. Alright? Once again, brethren, thank you for being with us. And on top of all of this, lagi namin sinasabing, to God be the glory.